Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na nang matagpuan ang isang batang nawala sa Tanawan, Batangas. Chris, anong nangyari? Rocky, may laslas sa leeg at nakabalot na ng sako nang matagpuan ng biktima na hinihinalang ginahasa. Sabi ng nanay ng biktima, pinagbawalan niyang sumama ang anak sa nag-aaya sa kanyang kalaro nitong Martes. Habang nagtutupi siya ng damit, hindi niya namalayang umalis ang anak at nagpunta sa bahay ng kalaro. Kinagabihan, hinanap na niya ang anak kasama ang kanyang mister pero hindi nila nakita. Kinabukasan, wala nang buhay nang makita ang bata. Malapit sa isang creek, 2 sospek ang naaresto kalaunan. Ay sa pulisya, inutusan umano ng isa sa mga sospek ang kanyang anak na yayaing maglaro sa kanilang bahay ang biktima. Isang lolo rin ang inaresto na siya umanong humalay at pumatay sa bata. Wala silang pahayag. Nagkarambola naman ang 5 sasakyan sa Pusurubyo dito sa Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paparating na truck at tricycle sa kaliwang bahagi ng kalsada sa Barangay Batakil. Maya-maya sumulpot ang isang puting van na biglang lumipat ng linya at sumalpok sa truck. Dito na nasalpok ng truck ang kasunod na tricycle at nakaparadang sasakyan habang tumama rin sa van ang sasakyang nasa likuran nito. Tumilapon ang tricycle driver hanggang sa pumailalim ito sa truck. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at nasagip ang tricycle driver. Nagtamo siya ng baling buto, pati na ang mga driver ng truck at van. Sugatan din ang 3 iba pa. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng van na posible raw na nakaidlip habang nagmamaneho. Sinusubukan pa siyang makunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang sang lalaki sa Talisay, Cebu. Cecil, sino yung suspect? Rafi, dating kasama sa kulungan ng biktima ang itinuturong na maril. Nangyari ang insidente sa Barangay Lawaan 3. Natagpo ang walang buhay sa damuhan at may tama ng bala sa leeg ang 22 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, posibleng pinatay siya ng dating kasama sa kulungan dahil sa unsehan sa iligal na droga. Pinaghahanap na ang sospek na sinampahan ng reklamong murder. Kinumpirma ng isang hotel staff sa Davao City na nag-check-in doon ang mag-amang sospek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Ayon sa staff, nanatili sa hotel ang 2 gunmen noong November 1 hanggang 28. Normal naman daw ang kilos ng mag-ama at hindi naging kaduda-duda. Ibinigay na ng hotel sa pulisya ang kopya ng CCTV footage ng mag-ama. Nauna nang tiniyak ng Davao Regional Police Office na walang direktang banta sa rehiyon ang isang buwang pananatili roon ng mag-ama. Base sa pahayag ng National Security Council, walang kumpirmasyon ang report na nag-military training ang mga sospek sa bansa. Sabi ng NSC, mula noong 2017 Marawi Siege ay malaki na ang inihina ng ISIS-affiliated groups sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Bacolod City. Sa video, kita ang naglalagablab na apoy mula sa 4 na bahay sa Barangay Singkang Airport. 2 residente ang nagtamo ng paso sa katawan matapos magtangkang isalba ang kanilang mga gamit. Nasa maayos na silang kondisyon ayon sa mga otoridad. Base sa investigasyon, palyadong linya ng kuryente ang sanhi ng apoy. Mahigit 200,000 pesos naman ang naitalang halaga ng pinsala. Sa Leyte naman, 3 silid-aralan sa New Ormoc City National High School ang nasunog. Naapula ang sunog matapos rumisponde ang mga bombero. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Mahigit 2 milyong piso naman ang halaga ng naitalang pinsala.